Itago niyo na lamang ako sa pangalang Jeannie. Alam kong hindi na bago sa lahat ang kwentong ibabahagi ko, pero sana ay mapagbigyan niyo pa rin ako. Popoy at Asmin, simpleng babae lang naman ako na nagmahal ng isang lalaki. Siya si Uno. 2 taon ng biyudo at walang anak. Nagtatrabaho ako ng mga panahon na yon bilang factory worker sa Laguna habang si Uno naman ay isang technician sa Bulacan. Nagkakilala kami dahil sa isang kaibigan namin. Nagsimula kami sa pagiging mag-text mates hanggang sa naging magkaibigan na at hindi nga nagtagal ay naging boyfriend ko na rin siya pagkatapos ng isang buwang panliligaw. Popoy at Asmin, naging long-distance relationship kami sa loob ng 8 buwan. 2 beses sa isang buwan kami kung magkita. Kahit mahirap ang sitwasyon ay hindi ko pa rin may kakaila na si Uno ang taong nagpapasaya sa buhay ko. Sigurado ka talagang okay na sa'yo itong merienda natin? Alam mo, pwede naman tayong pumunta sa mga restaurant dito eh. Okay na ako sa ganito, no? Ang sarap kayang kumain ng isaw, kikiam tsaka fishball. O sige na nga, pero kung nagugutom ka pa, sabihin mo lang sa akin ha. O paano, tara, kumain na tayo. Ito yung maanghang, tapos ito naman yung matamis na sausawan. Pili ka lang dyan. Grabe, ang sarap nito. Alam mo, medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakakain ito eh. Alam mo, nakakatuwa ka talaga. Aha? Bakit? Ay, hindi ka kasi tulad ng ibang babae na mahilig sa mga sosyaling lugar o kaya sa mga mamahaling kainan. Kontento ka na sa ganito. Kasi alam ko naman na de-budget ka ngayon. At saka hindi naman ako maarte, no? Game ako sa lahat ng pwede mong ipakain sa akin. Basta masarap. Di kapag nagsama na pala tayong dalawa, makakaipon tayo ng malaki. Nagsama? Anong ibig sabihin nun? Ganito kasi yan, babe. Naisip ko kasi na baka pwedeng mag-live-in na tayo. Total naman, nalipat na ako dito sa office sa Laguna. Teka. Nalipat ka na dito? Totoo ba yan? Wow! Ang saya naman. Ibig sabihin yan, parati na tayong magkasama. Kaya nga naisip kong magsama na tayong dalawa. Yung lilipatan ko naman, malapit sa pinagtatrabahuhan mo. Kaya pwede na tayong kumuha ng murang apartment, kahit maliit lang. Gusto ko yung ideya mong yan. Maganda rin yon. Magkasama na tayong dalawa. Tipid pa tayo parehas sa pamasahe. O ano, payag ka na? Ayoko namang napipilitan ka lang. Ano ka ba? Siyempre gusto ko, no? Gustong gusto ko. Ang tagal ko na kayang nagtitiis sa pagiging LDR natin. Ngayon, araw-araw na kitang makakasama. Tsaka, siguro, practice na rin natin yun kapag nagplano na tayo magpakasal. Kasal? Nakaka-excite naman lahat ng sinasabi mo sa akin. At hindi lang sa salita lahat yun. Kasi sisiguraduhin ko na yung mga sinabi ko sa'yo, tutuparin ko. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo, Jeannie? Hindi kaya parang nagmamadali ka? Pa, sigurado na po ako. Ilang buwan din naman po kaming nahirapan sa pagiging LDR eh. Pero kasi anak 8 buwan mo pa lang siyang boyfriend. Tapos makikipag-live-in ka na kagad sa kanya. Ni hindi mo pa nga yun kilala na sobra. Kaya nga po magsasama na kami para makilala na namin yung isa't isa. Para kapag gusto na namin magpakasal, okay na. Diyos ko po, kasal. Anak, pag-isipan mo muna to na mabuti. Kapag ito nalaman ng mama mo, paniguradong sisir mo ng kanon. Pamalaki na po ako. Nasa tamang edad na. Alam ko na po yung ginagawa ko. Talaga bang alam mo na? Pa, alam ko naman po na kaya medyo kontra ka dahil hindi mo gusto si Uno. Jeannie, kilala mo ako. Marunong akong bumasa ng isang tao. At yung Uno na yan, pakiramdam ko may tinatago siya o may hindi siya sinasabi sa'yo Hindi ko alam. Ewan ko. Si Papa talaga, umiiral na naman yung pagiging manghuhula. Seryoso ako sa sinasabi ko, Jeannie. Pa, wag na po kayong mag-alala sa akin. Mabuting tao si Uno. At alam kong nakikita niyo yon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka pinapahamak mo sarili mo dyan sa desisyon mo. Kaya ko na po yung sarili ko. Mahal ko po si Uno at sigurado ko na hindi niya ako pababayaan. Popoy at Asmin, nang malipat si Uno dito sa Laguna ay agad kaming nagsama. Nagrenta kami ng isang maliit pero maayos na bahay.
Pero 2 beses pa rin kung umuwi si Uno sa Bulacan para dalawin naman ang mga magulang niya. Hindi na ako tumutol kasi syempre pamilya niya yon. Kahit pa buong weekend siya na nasa poder ng mga ito. Gusto ko kasi na ako ang maging pinaka the best girlfriend para kay Uno. Yung maunawain at mahaba ang pasensya. Popoy at Tasmin, sa loob ng halos 1 taong pagsasama namin ay naging masaya naman ako sa piling ni Uno. Naramdaman ko ang totoong pagmamahal niya para sa akin. Kaya lang may isang problema ang relasyon namin. Hindi pa kasi ako kilala ng mga magulang niya o kahit ng kaibigan man lang ni Uno. Palagi ko siyang kinukulit na ipakilala na ako, pero palaging iisa lang ang dahilan niya sa akin. Ay, salamat. Natapos din ako sa pagluluto. Babe! Kakain na tayo! Ang bango ah. Mukhang masarap ang ulam natin ah. Ano ka ba? Adobong sitaw lang naman yung ulam natin, no? Siyempre masarap pa rin to. Ikaw nagluto eh. Sus, binolo mo pa ako. Sige na, umupo ka na dyan para makakain na tayo. Oh, ito yung kanin. Kumain ka ng madami, ha? Para naman magkalaman ka. Baka sabihin ng mama mo, ginugutom kita eh. Ay, oo nga pala babe. Uuwi ako bukas sa Bulacan ha. Doon muna ako hanggang Linggo. Bukas? 3 araw kang mawawala? Bakit? May sakit kasi si mama eh. Si Gino may kailangang puntahan. Mawawala siya ng ilang araw. Kaya ayun, ako muna yung bantay. Kung ganon, edi sasama na ako. Bakit ka sasama? Dahil may sakit yung mama mo? At saka... Babe, ilang buwan na tayong nagsasama. Pero kahit 1 beses hindi ko pa sila nakikita. At sigurado ako na hindi pa nila ako kilala. Pagtatalunan na naman ba natin tong dalawa? Di ba sabi ko naman sa'yo na naghahanap lang ako ng magandang tiyempo para sabihin sa kanila? Magandang tiyempo? Aba, kailan pa yan? Kapag buntis na ako? Kapag nag-aaral na yung anak natin? Kailan? Hayaan mo lang kasi akong gumawa ng sarili kong diskarte. Huwag mo akong madaliin. Hindi kasi pwede yung gusto mong mangyari na bigla-bigla na lang kitang dadalhin sa Bulacan tapos ipapakilala sa kanila. Pwede yun, Uno, ayaw mo lang gawin. Sabihin mo na lang kasi sa akin kung wala ka talagang balak na ipakilala ako sa mga magulang mo. Yung mga kaibigan mo nga wala akong kilala eh. Pwede ba? Mamaya na lang natin to pag-usapan. Kumain muna tayo. Hindi maganda na nagtatalo tayong dalawa sa harap ng lamesa. Kumain ka mag-isa mo. Galit ka pa rin ba? Babe, kausapin mo naman ako. Kakausapin lang kita kapag naging malinaw na sa'yo na ayoko ng ganitong sitwasyon. Anong sitwasyon? Yung ganito. Yung hindi ko alam kung may balak ka ba talagang ipakilala ako sa mga magulang mo o habang buhay mo kung itatago. Hindi naman kita tinatago eh. Hindi. Paano itong ginagawa mo, Uno? Di ba pagtatago na rin to? Dapat nga nung naging tayo palang pinakilala mo na ako sa kanila eh. Kahit nga sa kaibigan mo wala akong kilala eh. Alam mo naman kung bakit, di ba? 2 taon pa lang simula nung namatay yung asawa ko. Gustong-gusto siya ng mga magulang ko. Sa tingin mo, anong mangyayari kapag pinakilala na kita sa kanila? Akala mo ba, tatanggapin ka agad nila? Siyempre hindi. 2 taon na rin naman pala eh. Ano pa bang problema dun? Itinuring na kasi nilang anak yun. At sinabi nila sa akin na wala silang ibang gustong maging asawa ko kundi siya lang. Kung ikaw yung nasa kalagayan ko, hindi ka ba mahihirapan kung paano mo ipapakilala sa kanila yung bago mo? Pero... Iniisip lang kita. Ayokong mahirapan ka. Ayokong maramdaman mo na parang hindi ka tanggap. Kaya nga gumagawa ako ng paraan eh. Naghahanap ako ng magandang tiyempo para magsabi. Para kapag nalaman kong okay sa kanila na may bago na ako, saka na kita dadalhin sa kanila. Para kasing nararamdaman ko na hindi mo ako pinagmamalaki eh. Gusto kong maging parte ng pamilya nyo. Gusto kong makilala lahat ng taong nasa paligid mo. Makikilala mo rin naman. Hindi pa lang sa ngayon. Babe, ang hiling ko lang naman, bigyan mo pa ako ng tamang panahon para ayusin to. Ginagawa ko to para sa'yo, okay? Para hindi mo maranasan yung nararanasan ng ibang babae na pakiramdam nila hindi sila tanggap. Ayoko mangyari yun sa'yo. Sige na nga. Kung yun yung gusto mo, iintindihin ko na lang. Salamat, babe. Huwag kang mag-alala. Uunti-untiin ko. Basta magtiwala ka lang sa akin. At dahil sa talagang mahal ko ay nagtiwala ako ulit kay Uno, Popoy at Tasmin. Ginawa ko yun kahit na
Sa isip ko ay maraming tanong na ang nabubuo. Bakit hindi pa niya ako pinakikilala sa mga magulang niya o kahit sa mga kaibigan man lang? May dapat ba siyang ikahiya tungkol sa akin? Hindi ba siya proud na girlfriend niya ako? O dahil sa maski siya ay hindi pa nakaka-move on sa pagkamatay ng asawa niya 2 taon na ang nakalilipas. Pero Popoy at Tasmin, ganun nga siguro kapag totoo kang nagmamahal. Lahat ay kaya mong tiisin. Kahit ano ay kaya mong baliwalain. Huwag lang mawala ang tiwala mo sa taong minamahal mo. Oh babe, baka makalimutan mo tong jacket mo. Ay, oo nga pala. Muntik ko na makalimutan yan. Salamat babe Pakilagay na lang dyan. Teka, sigurado ka bang kailangan mo magstay doon ng 1 week? Paano yung trabaho mo? Nag-file na ako ng leave. 1 week din kasi mawawala si Gino Tapos si Mama nasa ospital pa. Kaya mo kaya yan mag-isa? Alam mo, wala namang problema sa akin kung papapuntahin. Kaya ko naman yun. Tsaka kasama ko naman si Papa doon 2 kami magbabantay kay Mama. Sige. Basta umuwi ka kaagad dito pagkatapos ng 1 linggo. Tawag-tawagan mo ako kung ano yung nangyayari. Oo naman babe. Natatagalan nga ako sa 1 linggo Hindi kita makikita. Kaya lang wala Kailangan ako sa Bulacan. Huwag kang maglala. Araw-araw naman akong tatawag sa'yo. Napapansin ko parang napapadala sa ospital yung mama mo. Ano bang sakit niya? High blood Matigas kasi yung ulo nun. Sinabi na nga bawal siya sa mga mamantikang pagkain. Kain pa rin ng kain. Kaya ayun, madalas high blood. Ay, oo nga pala. May ibibigay nga pala ako sa mama mo. Ano? Sandali, kukunin ko lang sa ref buti na lang naalala ko. Ayan. Oh, ano yan? Buko pie. Diba sabi mo paborito to ng mama mo? Ito, mas maganda kung ito na lang yung kakainin niya kaysa sa mga mamantikang pagkain. Wow naman, ang sweet naman ng girlfriend ko. Thank you, babe Nagabala ka pa. Nagpapabango lang ako sa mga magulang mo. Para kapag nakilala na nila ako, maaalala nila na ako yung nagbibigay ng kung ano-ano sa kanila. Diba? Sa bagay. Huwag kang mag-alala, babe. Susubukan kong kausapin sila ngayon. Talaga? Oo, pero susubukan ko lang Baka mamaya, mas lalo pang tumaas yung dugo ni Mama kapag nalaman niya. Sige, ayos lang. Walang problema sa akin. Ang mahalaga, sinusubukan mo. Teka, tapos ka na ba dyan sa pag-iimpake mo? Oo. Alis na nga ako, babe Baka kasi gabihin pa ako sa daan. Sige. Balik ka kaagad Mamimiss kita. 1 linggo lang ako doon, promise. Ingat ka dito Kasama mo naman si Elena, di ba? Oo, ngayon din yung dating niya. Teka, baka siya na yan. Sige, sasabay na akong lumabas. Hi! Akala ko bukas ka pa, Uno. Ngayon na kasi ako pinapapunta ng kapatid ko Ngayon na rin yung alis niya. Mauna na ako Mag-iingat kayo dito. Bye-bye, babe. I love you. I love you too. Elena, kumain ka na ba? Nagluto ako ng sinigang na baboy. Tapos na akong kumain. Bakit uuwi na naman si Uno sa Bulacan? Na-hospital kasi yung mama niya, tapos may kailangan puntahan yung kapatid niya. Di ba parang yan din naman yung dahilan niya nung huling umuwi siya? Sakitin kasi yung mama niya, kaya ganun. Bakit hindi ka pa niya sinama? Alam mo naman, di ba? Hindi pa alam ng pamilya niya yung tungkol sa aming dalawa. Naghahanap pa raw siya ng tiyempo para magsabi. Hay nako, parang teenager lang Hindi pa pwede magka-jowa kaya hindi alam kung paano magsasabi ng totoo. At saka teka nga, sigurado ka ba talagang magulang ang inuuwian ng Uno na yan? Baka naman babae na, hindi mo lang alam. Hindi Hindi magagawa sa akin ni Uno yun. At saka matino siyang lalaki, no? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Paano ako hindi magsasalita ng ganito? Para kang ang kabit na pilit tinatago. Ay nako, Elena. Huwag mo nang ipilit na may ibang babae si Uno. Kilala ko yon, hindi ako lolokohin nun. Oo na, wala nang babae. Hindi ka na niya niloloko. Sa totoo lang, Popoy at Tasmin, hindi rin nawala sa isip ko na baka nga may ibang kinakasama si Uno sa Bulacan. Ewan ko, naguguluhan ako. Naisip ko na sobrang bait ni Uno. Sobra niya akong mahal, kaya parang ang imposible naman niyang gawin yun sa akin. Alam ko na mahalaga para sa kanya ang relasyon namin.
At wala siyang dahilan para saktan o lokohin man lang ako. #Dear MOR. Paspasan. Dear MOR. Popoy at Tasmin, hinayaan ko lang si Uno sa mga ginagawa niya. Hinabaan ko pa ang pasensya ko sa tuwing nagdadahilan siya kapag nagtatanong ako sa kanya tungkol sa pamilya niya. Inintindi ko si Uno hanggat kaya ko. Minahal ko pa rin siya ng sobra kahit na sa loob-loob ko ay may pagdududa na ako sa pagmamahal niya para sa akin. Nakakaantok. Nasaan na ba yung boyfriend mo? Ang tagal-tagal namang umuwi. Sabi niya sa text paalis na raw siya sa bahay nila eh. Diyos ko, anong oras pa yon? Tawagan mo na nga ulit. May pupuntahan pa ako eh. Alam mo, sige na, pwede ka nang umalis. Kayang-kaya ko na dito. Panigurado namang bago magabi nandito na si Uno eh. Hintayin ko na lang siya. Hindi naman importante yung pupuntahan ko eh. Uy! Ang gwapo nito ha. Jeannie, tignan mo dali! Sino dyan? Ito, yung katabi ng kaibigan ko. Gwapo no, Chinito. Sus, may mas gwapo pa dyan no, yung katrabaho ni Uno. Oh, may kilala ka naman pala sa mundo ni Uno eh. Hindi, nakita ko lang sa mga pictures tapos tinanong ko kung sino. Binigay niya sa akin yung buong pangalan. Akin na phone mo, ipapakita ko sa'yo. Jo Marie. Ito! Ito yung sinasabi ko sa yung gwapo. Tall, dark, and handsome. Yan, walang-wala yung Chinito mo, no? Sige na nga, patingin nga. Gwapo nga. Uy, ito! May gwapo rin, oh. Puro mga lalaki to, ah. Tingnan nga natin yung mga nakatag. Baka grupo sila ng mga yamin, eh. Loko-loko ka talaga. Bahala ka dyan. Basta ako hanggang crush lang. Ay, may nag-text. Si Uno na siguro to. O siya nga. O ayan, nasa bus na raw siya. Nasa jeep daw siya kanina kaya hindi siya makasagot ng tawag. O sige na, pwede ka nang umuwi. Akala ko ba walang Facebook si Uno? Wala nga. Bakit? Anong wala? Meron, no? Siya tong nakatag, di ba? Iba nga lang yung pangalan. Parang, sus, nakabaligtad yung pangalan niya eh. Baka naman nagkakamali ka lang. Pumunta ka nga sa timeline niya. Oh, ayan oh. Meron nga. Mukha nga niya tong nasa profile. Teka, sino tong mga nasa cover photo niya? Kilala mo ba to? Hindi. Sino yan? Aba malay ko, no? Ikaw tong girlfriend eh. Baka naman may babae siya. O ayan oh, may kasama silang baby. Ano pang iisipin mo sa picture na yan? Baka naman kapatid niya. Pwede ba, Jeannie? Huwag ka nga makipaglaro sa akin ng tanga-tangahan. Ayan na nga, oh. Ito na yung ebidensya, matagal ka nang niloloko ng Uno na yan. Kung wala siyang tinatago, bakit ako ang nakahanap sa kanya sa Facebook, ha? Ibig sabihin, nakablock ka sa account niya. Gets mo ba yon? Pero, bakit naman niya to gagawin sa akin? Wala naman akong naiisip na pwede niyang maging dahilan para lokohin niya ako ng ganito. Kasi numero 1 siya pagdating sa pagiging babaero at manloloko. Kaya kung ako sa'yo, kumprontahin mo na yung lalaking yan para magkaalaman na. Grabe yung traffic, babe. Halos hindi gumagalaw. Alas 3 na ako nakaalis sa Bulacan tapos alas 7 na ako nakarating sa sobrang traffic. Oh, babe. Ayos ka lang? Ha? Oo. Ayos lang ako. Kamusta naman yung mama mo? Magaling na ba siya? Oo, babe. Nakauwi na sa bahay. Mabuti naman kung ganon. Alam mo, parang mas maganda yata kung mag-video call kayo paminsan-minsan ng mga magulang mo sa Bulacan. Di ba si Gino may Facebook? Ayun. Alam mo naman na ayoko ng mga ganun. Tsaka wala nga akong Facebook, di ba? Oo nga pala. Nakalimutan kong wala ka palang Facebook. Kung lumipat na lang kaya tayo sa Bulacan, ano sa tingin mo? Lilipat tayo sa Bulacan? Paano naman yung trabaho mo? Di magre-resign ako. Makakahanap naman ako ng bago eh. Para makilala na rin nila ako. Siguro naman sa loob ng 1 linggong kasama mo sila, nasabi mo na rin yung tungkol sa atin. Hindi ko maisingit eh. Kasi itong si Gino, may ginawang kalokohan kaya galit na galit sina Papa. Kailangan namang sabayan ko pa, di ba? Sa madaling salita, hindi mo na naman nasabi. Pasensya na, babe. Ayoko lang kasi makadagdag pa ako sa mga iniisip nila. Para naman tayong mga teenager nito, Uno. Mga hindi pa pwedeng makipagrelasyon kaya hanggat maaari nagtatago. Ano ba talagang problema? Ano ba talaga yung totoong dahilan kung bakit hanggang ngayon
hindi mo pa rin masabi-sabi sa pamilya mo yung tungkol sa akin. Pagtatalunan na naman ba natin to, Jeannie? Sinabi ko na sa'yo yung dahilan ko, di ba? Oo nga, naiintindihan ko yun. Pero 2 taon nang wala yung asawa mo. Ibig sabihin 2 taon ka nang naghihintay bago ka nagmahal ng iba. Sa tingin mo hindi pa ba sapat yun para maintindihan nila na pwede ka pa rin maging masaya? Alam mo, mas maganda kung bukas na lang tayo mag-usap. Pagod ako sa biyahe. Yan ka na naman eh. Niiwasan mo tong pinag-uusapan natin. Ang gusto ko lang naman yung marinig yung totoo. Ano ba talagang tinatago mo, ha? Ano bang hindi mo masabi sa akin? O baka naman may ayaw kang malaman ko. Masyado kang nag-iisip ng kung ano-ano eh. Magpapahinga na nga ako. Popoy at Asmin, hindi ko siya nagawang komprontahin ng gabing yun dahil natatakot akong malaman ng totoo. Sa tingin ko kasi ay hindi pa ako handang harapin na malaki ang posibilidad na baka nga niloloko lang talaga ako ni Uno. Kaya gumawa ako ng paraan para mahanap ang babae niya sa Facebook. At hindi naman ako nabigo at nahanap ko rin siya. Carol ang pangalan niya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at nagpakilala na ako. Sinabihan ko siya na mag-usap kami ng personal para magkaintindihan kaming dalawa. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na bahala na kung ano man ang mangyari. Sabunutan man niya ako, sampalin ay ayos lang. Dahil sa puntong ito ay may pagkakamali rin naman ako. Alam mo, dapat sinama mo talaga ako dyan eh. Paano kung bigla ka na lang sampalin o kaya sabunutan ng babaeng yun? Wala kang backup. Hindi ka talaga nag-iisip, Jeannie. Ayos lang ako, Elena. At saka maayos naman kausap yung Carol eh. At kung sakaling ganun yung mangyari, di tatanggapin ko. Mas nauna siya kaysa sa akin eh. Hindi ka naman sigurado doon ah. Halatang kapapanganak pa nga lang niya dun sa baby na nakita natin, di ba? Basta bahala na. Mamaya na lang tayo mag-usap, nandito na siya. O, balitaan mo ako. Sige na, bye. Bye. Hi. Ikaw ba si Jeannie? Yung nakausap ko sa messenger? Ako nga. Pasensya ka na't late ako ah. Pumunta pa kasi ako sa mga magulang ko para ipabantay sa kanila yung anak ko. Ayos lang. Kararating ko lang din naman dito halos eh. Pasensya ka na kung naistorbo kita ha. Sa tingin ko kasi tayo yung dapat mag-usap eh. Sa tingin ko nga rin. Kasi kung dun sa isa, alam naman natin parehas na magsisinungaling lang siya. Pero Jeannie, matagal ko nang alam yung tungkol sa'yo. Ha? Sa loob ng 5 taon na pagsasama namin ni Uno, alam ko naman na may pagkababaero talaga siya. Pero wala eh. Mahal na mahal ko siya. Kaya nagawa kong tanggapin yun. Teka. 5 taon? 5 taon na kayong nagsasama? Oo. Hindi lang nagsasama, Jeannie. Dahil kasal kaming 2. Ngayon lang kami nagkaroon ng anak, kaya nga siguro hinayaan ko siyang mambabae kasi iniisip ko baka hinahanap lang niya sa iba yung hindi ko maibigay sa kanya. Kasal? Teka, paano nangyari yun? Ang sabi niya sa akin, 2 taon nang patay yung asawa niya. Kung patay na, bakit? Teka, sorry, nalito ako. Patay? Sinabi niya yun sa'yo? Oo, kasi ang pakilala niya sa akin, biyudo siya. At kaya raw niya ako hindi maipakilala sa pamilya niya kasi hindi pa handa yung mga magulang niya na magpakilala siya ng iba. Paano niya nagawa sa akin yun? Paano? Sorry pero yun talaga yung sinabi niya sa akin. Kaya nga ako nagtaka dun sa sinabi mo na 5 taon na kayong kasal eh. Hindi ko inakala na gano'n ang gagawin niya sa akin. Hinayaan ko na nga siya na gawin ng mga kalokohan niya tapos papalabasin pa niyang biyudo siya. Wala na siyang natirang respeto para sa akin. Ibig mong sabihin, hindi rin totoo yung mga sinabi niya sa akin na yung mga magulang niya yung dinadalaw niya sa Bulacan? Na may sakit? Na na-ospital? Hindi. Nasa Nueva Ecija ang mga magulang niya. Kami ng anak ko nasa Bulacan. Doon kami nakatirang 3. At kaya lang naman siya nasa Laguna dahil doon siya pinalipat ng kumpanya nila. Diyos ko. Carol, sorry pero hindi ko alam to. Naniwala lang ako sa mga sinabi niya sa akin. Maniwala ka sa akin, wala akong intensyon na sirain yung pamilya niyo. Naiintindihan ko.
Siguro may kasalanan din ako dahil nagbulag-bulagan ako sa mga panloloko sa akin ni Uno. Hinahayaan ko lang siya. Pero bakit? Bakit mo yun ginagawa? Dahil mahal ko. Dahil may anak kami. At siguro dahil hinihintay ko yung panahon na magbago siya. Ewan ko. Hindi ako lalaban sa'yo, Carol. Hindi ako makikipag-agawan. Kasalanan ko dahil nagbadali ako. Hindi ko kinilala ng sobra si Uno. Kaya kung magagalit ka sa akin ngayon, ayos lang. Kung gusto mo akong sampalin, sabunutan, sigawan, tatanggapin ko. Hindi ako ganong babae, Jeannie. Naging biktima ka rin. Nadala ka sa mga sinabi ng asawa ko at ako nang humihingi ng pasensya para sa kanya. Bakit ang bait mo sa akin? Ako yung kabit ah. Dahil alam kong hindi mo naman gustong maging kabit. Doon pa lang sa pag-message mo sa akin eh. Na nagpakilala ka at nakiusap na magkita tayo para mag-usap. Alam kong matinukang babae. Sadyang si Uno lang ang hindi matinu sa ating tatlo. Patawarin mo ako, Carol. Hindi ko talaga sinasadya. Kahit kailan hindi ko ginusto tong mangyari. Ayokong maging kabit. Alam ko. Kaya umaasa ako na gagawin mo ang tama. Iwan mo si Uno. Huwag kang gumaya sa akin na nagpaktanga sa kanya. Dahil ikaw, may karapatan ka pang lumayo. Pwede mo pa siyang alisin sa buhay mo. Hindi tulad ko. Kumbaga, wala na akong kawala. Sorry talaga, Carol. Sorry, wala talaga akong alam. Yun yung totoo. That's okay. Naiintindihan kita. Naniniwala ko sa'yo. Panahon na para ayusin natin ang dapat ayusin. Ang iwan ng mga dapat iwan. Popoy at Tasmin, wala akong iba nagawa kundi ang umiyak ng umiyak pagkatapos ng pag-uusap namin ngayon ni Carol. Hindi ko na nagawang tawagan si Uno para magalit pa, para sigawan pa siya o kung ano pa man. Blanko na ang isip ko dahil sa mga kasinungalingang itinanim niya sa isipan ko. Pakiramdam ko para akong binagsakan ng langit at lupa. Hindi ko kasi inakala na magagawa akong lokohin at saktan ng isang pinakapinagkakatiwalaan ko at minamahal ng sobra. Popoy at Tasmin, mabuti na lamang at nasa Bulacan si Uno ng mga oras na yon. Kaya pagkatapos kong umiyak ng umiyak, ay kinuha ko ang lahat ng gamit ko at umalis na nang walang pagpapaalam kay Uno. Ay, sabi ko sa'yo eh, may tinatagong kalokohan yung Uno na yan. Malay ko ba? Kahit kailan hindi ko nakitaan ang kakaiba si Uno eh. Ang bait-bait niya kasi. Kaya naisip ko na parang imposible na lokohin niya ako. Ano ka ba naman, Insan? Hindi porket mukhang mabait, mabait na talaga. Minsan nasa loob ang mga kulo nila. O di kaya may natatagong sungay. Oh, ito. Uminom ka muna ng tubig para may masmasang ka. Salamat po pa. Ako na nagsasabi sa'yo, Jeannie. Ayoko na makita ang pagmumukha na yan dito sa pamamahay ko. Kapag malaman-laman ko lang na nakipagbalikan ka sa kanya, magkakalimutan na tayong dalawa. Nako, Tito, parang imposible yan. Natauhan na ako, no? Ayokong maging kabit. Mamamatay muna ako bago maging ganon. Kahit kailan hindi ko ginustong manira ng pamilya ng iba. Ikaw naman kasi anak eh. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kilalanin mo muna yung tao. Masyado ka kasing nagmadali. Kasalanan ko naman to eh. Tama yung sinabi mo, Elena. Nagpauto ako. Kaya nga tinama ko na. Iniwan ko na siya. Bahala na siya sa buhay niya. Sino naman yun? Ako na magbubukas ng pinto. Oh, eto. Uminom ka muna ng tubig para kumalma ka na talaga. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na! Ayaw ko makita ng anak ko. Ano yun? Mukhang pinuntahan ka ni Uno. Gusto ko lang po makausap si Jeannie. Kahit ngayon lang po, magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag? Isira ulo ko pala eh! Niloko mo ang anak ko. Ginawa mo pang kabit, wala man lang siya kalam-alam. Kailangan talaga namin mag-usap. Ano? Uy, hindi. Dito ka lang sa kwarto. Hayaan mo na si Tito na magbigay ng black eye dun sa manlolokong yun. Hindi yan aalis dito hanggat hindi ako nakakausap. Elena, ayoko ng gulo. Gusto ko lang po siyang makausap. Jeannie! Jeannie, mag-usap naman tayo! Saglit lang tong pag-uusapan namin. Hoy, Jeannie, ano ba? Bumalik ka nga rito! Jeannie! Ay, naku, ang tigas talaga ng ulo ng babaeng yun. Huwag ka na nga mag-iskandalo dito. Jeannie! Kausapin mo naman ako! Jeannie! Ayaw mo talaga Jeannie! tumigil, ha?
Ayan! Siguro naman titigil ka na! Tama na po yan, Pa. Ano ba ginagawa mo dito? Pumasok ka sa loob! Kailangan din po namin mag-usap dalawa. O tapos ano? Magpapauto ka ulit sa lalaking yan, ha? Hindi po. Sige na po, Pa. Hayaan niyo muna kaming makapag-usap. Sandali lang, ha? Opo, Pa. Dapat hindi ka na nagpunta dito. Sa tingin mo ba, hayaan ko na lang na iwan mo ko ng ganun? Jeannie, hindi. Mahal kita. Pwede ba, Uno? Tigilan mo na ako sa mahal-mahal na yan dahil hindi ka marunong magmahal. Hindi mo ako mahal kasi mahal mo lang yung sarili mo. Hindi yan totoo. Ikaw talaga ang mahal ko. Sinabi na sa akin lahat ni Carol nung nag-usap na kayong dalawa. Pero Jeannie, siya ang naninira sa ating dalawa. Matagal ko nang gustong kumala sa kanya pero siya lang itong may ayaw eh. Sinisiraan lang niya ako sa'yo. Hanggang ngayon, Uno? Mas pipiliin mo pa rin magsinungaling sa harap ko kaysa magsabi ka na lang ng totoo? Huling-huli ka na, oh. Kung totoo nga yan, bakit hindi ka sa akin nagsabi ng totoo? Bakit pinaniwala mo ako sa mga bagay na hindi naman totoo? Natakot lang kasi ako na baka hindi mo ako matanggap eh. Jeannie, natakot akong mawala ka. Alam mo bang gasgas na yung mga linyang yan? Aminin mo na lang talagang manloloko ka. Jeannie. Jeannie, patawarin mo ako. Pwede na tayong dalawa. Iniwan ko na si Carol, hiniwalayan ko na siya para sa'yo kasi ikaw yung mahal ko, Jeannie. At si tingin mo papayag ako na makisama sa'yo kahit na alam kong may nasirang pamilya dahil sa akin? Uno, hindi ako yung tipo ng babaeng pwedeng maging kabit. Uno, pang seryosohan ako. Kasi seryoso akong magmahal. Pero niloko mo lang ako eh. Jeannie, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Huwag mo naman akong iwan, nakikiusap ako sa'yo. Ayoko na. Hindi na ako magpapaloko sa'yo. Hindi na ako maniniwala sa lahat ng mga sasabihin mo. Kaya please lang, tigilan mo na ako. Hindi, Jeannie. Ayoko. Huwag mo akong iwan. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa sa akin kahit kailan. Jeannie, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na! Popoy at Tasmin, ilang beses pa akong sinuyo ni Uno sa text at sa tawag pero nilakasan ko ang loob ko. At mas lalo yatang lumalim ang galit ko sa kanya dahil kahit sa huli ay nagsinungaling pa rin siya sa akin. Hindi totoong iniwanan na niya si Carol dahil mismong si Carol pala ang nang iwan sa kanya pagkatapos na sumuko na rin ito sa kalokohan ni Uno. Nalaman ko lang yun nang minsan ay nagkausap kami ulit ni Carol. Sa ngayon ay nasa moving on process na ako, Popoy at Tasmin. Pilit na kinakaya kahit masakit at mahirap, pero alam ko na balang araw ay makakalimutan ko rin si Uno. Kung kailan ay hindi ko pa alam. Alam ko rin na hindi magtatagal at makahanap din ako ng taong magmamahal sa akin ng totoo at ng todo-todo. Popoy at Tasmin, ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sakaling mapili ninyo ang liham kong ito. Sana tulad ng iba ay naka-inspire at nakapagbigay ng aral ang aking kwento.